This is PHLV Radio Las Vegas, the monitor, looking globally at the periscope of the latest situations amid the COVID-19 pandemic. PHLV Radio Las Vegas, the monitor. Mga kababayang walang kaba, kayo po ay nanonood sa PHLB Radio Las Vegas, Nevada. Ito po ay ang palatuntunang tapat at makapilipino na sumasayang papuwid po naman sa buong mundo upang mabigay po naman sa sangkatauhan ng mga serbisyo sa kapwa Pinoy natin sa buong mundo. And ito po naman ang PHLB The Monitor. Ang mga International Broadcasters League members po natin ay nagbibigay po naman ng serbisyo para sa ating mga Pilipino. And sila po ay sumasa inyo upang mapag-alaman po natin ang mga nangyayari sa masamang idinudulot ng coronavirus sa kanilang mga lugar. Ako po naman ang inyong abang lingkod sa Himpapawid, sa PHLV The Monitor, dito po naman sa Las Vegas, Nevada. Rex Recarte po lamang. Sana tayong lahat ay nasa mabuting kalagayan, well and healthy, at may mga pagkain po naman tayo sa bawat hapagkainan. Sa pagkakataong ito mga kababayang walang kaba, ang inimbita po natin ay isa po namang broadcaster at siya po naman ay talagang pure Cebuano. And pag nakikita ko siya, naalaala ko ang mga idol ko sa pelikulang Pilipino. And dahil po naman sa kanyang bigote. Mga kababayang walang kaba, siya po na may anchorman ng Batos Publico Program. At sa Cebu City po naman, siya ay Executive Assistant number 3 ng Sangguniang Panglungsod, Cebu City. And of course, siya po na may broadcaster on the present time sa DYKC Cebu. Kasama po niya lagi si Mr. Mike Mahusay, kung di po ako nagkakamali. Please welcome mga kababayang walang kaba sa The Monitor ng PHLV Radio Las Vegas, si Higalang Eli Espina. By the way, yung word na higala is a friend. Alright? And dito pa naman si Eli Espina ng Taboylan, Cebu. Greetings natin. Pauna natin greetings from Eli. Eli, kapatid. Yes, Higalang Rex, and to all our listeners over PHLW Radio, Las Vegas, The Monitor. Thank you so much for having me here as your guest. And I'm coming here. Dito po ako sa kilalang the Hidden Paradise of the North. Yan yung moniker at saka talagang parang paradise dito sa Taboylan. This is located northwestern. Northwestern. Malapit lang to sa San Romeo. At saka northern part of Cebu Province. This is in between San Romeo at saka Tuburan. Okay. This is part of the 4th district of the province of Cebu. So magandang araw, magandang gabi, saka magandang ano man ang oras ngayon natin dyan. Alright. Yeah. Thank you, Eli. I appreciate na ikaw ay being a broadcaster ay binigyan mo kami ng pagkakataon na makuha ang mga information from your end. Now, alam ko na si Vice Mayor Mike Rama ay very close to you, and kami nga noong nasa Cebu pa ako nagba-broadcast, we've been together many times with Vice Mayor Mike Rama, and you are now with the Sangguniang Panglungsod. Unahin natin yung Taboylan, the what you call it, the hidden paradise of the north of Cebu. Para sa mga information po naman ng mga nanonood sa atin sa The Monitor ng PHLV Radio Las Vegas, kung ano ang meron dyan. But
Alam ko naman na ang ah, misis mo ay taga Rian. Ko Mm. naman ay taga Cebu City. Anong sikreto ng Tabuelan? Kasi ang pagkakapronounce namin mga Cebuano, Taboylan. But Tabuelan, oh. spelling is Tab Tabuelan. Tabuelan. We pronounce it Tabuelan. Mm. Anong sikreto ng Tabuelan north of Cebu, Eli? You can speak in Ah, Cebuano or in English or in Tagalog. Halo-halo. mm. Masarap ang halo-halo kasi summer ngayon, di ba? Yeah, Eli? exactly. Yeah, Okay. Tabuelan, Cebu is a fourth-class municipality, and Aha. uh, this known ito ng mga magagandang mga beach resort. So, at Okay. saka meron ditong parang maliit na lake na Mhm. ini-introduce ng mayor dati What the... na Oh, mayroon ditong floating restaurant. talaga? Sino mayor? Asukan Mayor si ng Tabuelan, Eli. um, mga Hirona. Okay, Herona. Ngayon, yun yung si Raul Hirona na Raul. ngayon ang Mm. Raul Hirona yung mayor Si ngayon. Raul. Yeah, Ah, okay. dati yung kapatid niya, yung Mm. kababatang kapatid niya na si Rex. Kasi Okay. third termer na siya, so Mm. vice mayor na siya ngayon. Okay. So, Anong sekreto ng floating restaurant na nabanggit mo sa lake ng ah, Tabuelan? merong mga depende kung anong uri ng request ng bookings, no? Kasi Mm. ibo-book yan ahead eh. Saka Right. may Mm. mga menu na pwedeng lutuin, may mga Mm. native food, may mga Mm. seafoods, may Mm. mga parang lutong Pinoy. Mhm. Kung foreigner, pwede naman yan. Mhm. Pero Mhm. ngayon, nasususpend pa yan kasi Mhm. due to this COVID COVID. crisis, pandemic. Mm. Saka ngayon, as far as the pandemic is concerned, Mhm. itong Tabuelan, meron na ditong mga reportedly positive um, COVID positive patients na Aha. ngayon nasa isolation na. Parang tatlo na ata Mhm. Mhm. so far. So parang hindi na COVID free. Mhm. So inaayos naman ng pamahalaan dito. In fact, si Mhm. Mayor Raul Hirona at saka si Vice Mayor very Mhm. hands-on sila Hands on. sa pag Mhm. a-address ng mga concern. Mhm. Dito yung isang block na doon nagpositive yung isang matanda na nakuan na Mhm. dating official dito, Mhm. tsaka ina-isolate na siya, doon na siya ngayon sa Cebu City, dinala siya Mhm. doon. So Mhm. pero yung residence niya na Mhm. may police line, Aha. Okay. kinukordon yan. So Cordoned. Okay. yeah. Mhm. So dito sa Tabuelan, parang nasa kuan dito katapat nito yung Negros Mhm. Island, Mhm. yung Escalante City. Kaya nga Escalante. Mhm. kaya may port dito, may pantalan Mhm. dito na Mhm. may mga roro na magbiyahe ng Mhm. Tabuelan Roll to roll on, roll off all of na cargo mga barge. Okay, ship. barge. Okay. Yes. Copy. Mhm. So very promising ito na lugar. Tsaka Mhm. maganda yung mga agricultural products dito. Mhm. Usually mga sweet corn, tsaka Mhm. yung mga mga Mhm. mangga. Mhm. So yan. Cebu In fact, mango. andito ako ngayon sa may parang plaza dito. In fact, Sarap. sa ilalim ako ng kuan, Sarap ng Talisay tree. buhay mo, Eli. Kasi Talisay tree. uh, That's a very yeah, popular tree in mhm. Cebu. Talisay. Kaya Mhm. sa pagtawag mo, hindi Mhm. ako makatanggi sa iyo. So kaya ito ngayon, di ako handa. So it's a privilege to be, your Mhm. guest for Thank today. you. Hindi ka lang guest, Eli Espina, but you are now officially member of the International League of Broadcasters because you've You, been broadcasting like DYKC. I noticed you yeah. were broadcasting in DYRC where I was with before. And Mm. ngayon, you're active with the Sangguniang Panglungsod with of course, pangangalaga ni Vice Mayor Michael Rama. Alam kong malimit kayo mag-usap ni Vice Mayor Michael Rama. But at any rate,
Ang gusto naming malaan from your end is Taboylan. Tabuelan. Taboylan is very close to the provinces of, kung pupunta ka ng Negros, Escalante ang harap. And para sa mga taga Luzon at saka Mindanao, kasi pag nasa Visayas ka, you would know what is Taboylan. Di ba? Okay, give us another good figure about Taboylan, Cebu, Eli. Well, Sorry. I mentioned, may pantalan dito, tsaka maraming mga magagandang resort. In fact, mga international kuan pa to. Bago dito yung R Resort, no, na Ah, bago lang nabukas. So, very kuan talaga dito sa lungsod na to. Maraming magagandang matitirahan, yung mga mas resort. maganda pa ba ito sa Ronda? Mas maganda pa ito. I'm not so familiar with Ronda, but I can say that's why I dito na ako nagbe-base kasi talagang napakaganda dito. Tsaka Right. peaceful at tsaka Very maraming mga magagandang tanawin pag doon ka sa may sa mga buntod, mga Bundok, hills, no? bulubundukin. bundok, Okay. bulubundukin. Mm. Tsaka maganda talaga makatayo ka ng bahay doon, tsaka Wow. makita mo yung sunset. O yan. Mm. In fact, may kuan ako, ini-installment ko yung lupa noon eh. All right. Para So, for future. meaning, Eli, yung subdivision sa Taboylan and sa mga silingang ng mga dapit, wa pa kayo yung mga subdivision karon. Wala pa kayo. Wala pa lesser. kayo. Pero very very ideal for such development kasi yung balik probinsya at saka merong tinatawag si Governor Gwen Garcia ngayon na in response to that call for balik probinsya na enhance countryside development. So parang pinaghahandaan ng mga officials, especially in Taboylan, yung mga programa na yan to boost the countryside, like this place Taboylan, Economy. the economy here para yung mga taga dito hindi na magpunta ng Cebu City or somewhere. Kasi dito na yung mga opportunity. Parang ganon yung nakikita ko na direction dito. Saka pinaghahandaan na to ng ating official dito. Kaya nga mayroon nang dinidevelop dito na infrastructure, yung merkado, yung terminal, saka yung public plaza, saka yung talaga very promising yung wharf, no? Na in fact dalawa ng wharf dito eh. Yung isa pwede doon ang yung mga fast craft. So talagang may vision dito yung leadership. So ganda, no? very promising, yes. And yung fast craft ba from Taboylan going to Negros and to Bohol ay madali ang may mga ruta ba na galing sa Taboylan to cross yung bang island hopping As far as fast craft, yung ruta dito isa pa lang yung for Iloilo. Iloilo City. Parang Estancia Iloilo. Estancia. Okay. Yun, kilala sa Estancia Bulad. Bulad yung Bulad. Yeah. Di ba? Tsaka yung dito sa may Kwasi, yun yung mga cargo. Okay. So I can see na ilan lang pala yan lang yung fast craft na nagbebiyahe, pero later on pag ma-introduce na yan, sa palay ko na marami nang gusto magbiyahe dito pag ma-institutionalize na yung ruta. Ganda, maganda. How about the bus, mga bus na galing sa Cebu? Are they pinahihintulutan ba sila makabiyahe from Cebu City to Taboylan? Meron. Meron? May mga series buses na pwede nga mag-direct land trip to Negros. By the way, sa mga nanonood sa atin, Eli, yung mga series bus natin, it's state of the art. Ang air condition, di ba? May wifi pa. May wifi pa.
Para sa mga kaalaman po ng mga Pilipino na hindi na nakauwi sa Cebu and Mindanao, yung mga service bus natin, state of the art ang mga forma, Mm. Wi-Fi, AC, air condition, and komportable ka, hindi kagaya nung araw na Yes. sikip ang tuhod mo. Yeah, But this that's right. time, para ka nasa eroplano, going Mm. to Cebu City to the east, west, north, and south of Cebu. Di ba, Eli? That's right. That's right. In fact, Mm. with the new normal, parang Mm. makukomportable ka pa kasi Mm. wala ka nang kuan eh, may distansya na eh. Mm. Pero I don't Distance know if yan. tuloy-tuloy na 'yan, no? Mm. But Mm. you can just spend 100 pesos for fare from Wow! Cebu to Taboylan, and Aha. Aha. 100. Iwan ko lang ngayon kasi magmomotor ako eh pag uuwi ako. Ba, Magmomotor delikado ako. yan. So Kailangan yeah, pero naka-mask easy lang. ka pag nagmumotor. Meron. Walang May mask. gears. Meron Mm. talaga, meron talaga. Part na 'yan. Meron. Aha. Uh, in Aha. fact, mayroon akong mask dito eh. Pag By the nagta-travel way, oh, si Higala is friend. Higalang Eli Espina is now masasabi kong nag-iikot sa park ng mm, mm. Taboylan, Cebu. And Mm. he's enjoying the weather. How is the weather naman? Hindi man masyadong mainit, Eli? Yeah, hindi naman masyado kasi Mm, it's rainy season here. Kasi right. June na. Mm. June. 2 days ago, July. July na ngayon. July, July. July, so far. Sorry. July na. 2 days Okay. ago, masyadong maulan dito. Pero ngayon, Maulan. maganda yung weather. Weather. Okay. Nasa mga 30 degrees yung Wow. init. Celsius. Celsius. Mm. Saka, mga tao dito, parang walang pandemic eh. No? Ang mga tao Kaya, dyan sa kaya, Taboylan, mm, walang kaba. ah, walang kaba. Iba pa, dapat pa i-remind niyo pa dapat mag-mask sila eh. Kasi may positive na dito eh. So, as a Mm. concerned individual, Mm. concerned citizen, Mm. dapat sinabihan ko talaga, Mm. where's your mask? Your Mm. mask, you should, you wear your mask. Eh. Nung dumating ka before the weekend, nasubukan mo bang mag-boating and fishing sa Taboylan area? Kasi masarap mag-fishing dyan. Yeah. In fact, ito, in front of me, may lake Hmm. dito. Dito yung kuan, no? Aha. If you Aha. can, so, um, wala, hindi ko pa yan naranasan so You far. have to So, experience uh, it, Eli. yeah, you have Sarap. to experience that. Kasi, sarap Mm. talaga. Mm. Mm. Pero, as of now, talagang kuan pa, refrain from any Mm. activities pa Mm. kasi may Pero pandemic. yung mga bangka, yung mga bangka Mas and yun. operator ng Oh. mga bangka, pumapayag ba sila na may mag-fishing sa laot in the middle of the Mm. ocean sa Taboylan, Eli? Kasi, Mm. marami ditong mga fisherman kasi yun Mm. kinabubuhay nila eh. So, Yeah. talagang part of the kuana, Mm. may mga dito, mga It's fine, it's fine. Fine, uh, fine. Ganyan oo. talaga yan. Mm. So, meron naman ng fishing dito at saka Mm. hindi naman masyadong stricto kasi Mm. we're under modified general community quarantine. So, Mm. yung mga pamumuhay or kinabubuhay ng mga Mm. fisherman, so Mm. okay lang naman. Mm. Tsaka ang I still have to confirm if yung mga resort dito is nagana Open. ba sila pagtugot, open na ba, no? Permit. Kay mo man sa nagud ang usas mga gikabuhi Panginabuhi. panginabuhi o negosyo Mm. diri sa Negosyo. Abuelan. Mo na ang Right. tourism Mm. attraction, no? Right. Ang Mm. mga beautiful beaches dito at saka Yeah. yung mga tuloy-tuloy pa rin ang mga activity ng mga tao dito kasi MGCQ na dito eh. Yeah. And by the way, from the city of Cebu, uh, we've heard one of the councilors, one of
I remember his name. Rico Uh, Abellanosa. yeah, He's a lawyer, Villanosa. lawyer. Yeah, he passed away because of COVID. And we're Recently. sad about it. Usa siya sa mga Okay. old guards of the city of Cebu. Actually, And it's Tony Cuenco. yeah, si Tony Councilor, Cuenco. Yeah. Councilor Tony Tony Cuenco, former Cuenco, congressman. nauna. Yeah, Nauna nauna siya. siya. Saka si Attorney Rico Abellanosa, hindi naman siya Mm, gaanong matagal. pero matagal na siya sa City Ah, Hall pero hindi na siya yeah. masyadong kasi hindi pa siya retired eh. So mga Ah, mm, mag 60 pa lang siya. So mm, ayun unfortunately na nasakit siya mm. ng COVID saka Sino pa? pumanaw Sino siya. pa? So Sino pa narinig uh, mo, Ellie? it's still to be confirmed no yung kay Mm. Arlene Rentosa, yung isang department head din. Mhm. Kasi Yung mga hindi empleyado. pa mga Mm. empleyado yan. Mm. Tsaka yung si Danny Gabiana, yung Aha. former DWOP head, Ah, Department ewo, of yeah. Division for the Welfare of the Urban Poor. Yeah, Isa okay. yang engineer ng DPS. Wow. So yan, Mhm, mhm. na siya, Igo nadali sa na siya. siya. Dadali. Oo, niya, yes. As far as the official pronouncement of the Mhm, Cebu City government, meron ng mhm. 67 in totality yung empleyado at saka Empleyado. nasa barangay mga frontliners Wow. from the local government of Cebu Mm, na nadadali na mm, no no mm. kuan na Affected. COVID na Oo. COVID pero apat Infected. lang yung Mm, na infected, apat lang yung confirm na talagang mm. pumanaw. Ah, Okay. Yeah. We're so sorry about talagang that. We're sad. yeah. Mm, In fact, due to that, the Mayor Edgar Labella, mm, through his city administrator, Attorney Floro Casas, had nag-order na siya for mm, disinfection mm, the mm, whole building, legislative mm. at saka executive building para All right. yung virus kuwan talaga Mm, wala. control. Mm. Yeah. And what's the plan? Anong plano ni Mayor Edgar Labella para sa mga frontliner, especially sa mga public hospitals? Kasi marami maangal. Medyo ang sahod nila, PPE, and mga gloves, and mga medical equipment. What do you think, Ellie? As far as frontliners, the Mm, mayor is now planning. In fact, he already asked the local finance committee to appropriate mm, a mm, budget for 1,800 doctors, nurses, and mm, medical technologists for the private hospital. Bibigyan sila ng 10,000 mm. per month for the next 3 months Three as months. Okay. murag parang allowance or support no Mm, for mm, the frontliners. mm, So yan ang plano ng mayor at saka as far as PPEs, we have allocated budget for that. In fact, mm, recently nag-approve ang council with the mm, leadership of Vice Mayor Mike Rama, mm. 1.9 billion Wow. 1.9 billion pesos Mm, na mm, supplemental budget number 3. mm, That is on top of the 1 billion nga supplemental budget number 2. mm, So mm. parang doon yung kinukuha ng pagtukod sa Cebu City quarantine. Ah, So niya kaning 1.9 billion na apil na ana ang kahumanan gyud sa modern Cebu City Medical Center nga gigahinan og 500,000 the niya modern medical modern hospital. hospital. Kasi isa yung issue ngayon na Mm, parang grabe matagal na talaga yung building na yan na hindi natatapos. mm, mm, Kasi it was started during the time of then Mayor Mike Rama, no? Kasi yan mm. yung Siya one naging that is mayor. that is one of his matatawag natin na big ticket project infrastructure Right. kasi Mm, that's a mm, 10-story modern hospital supposedly. yeah. But unfortunately, when Mike Rama lost to Tommy Usmeña, and Ami. Mm, Tommy back then is not really keen. mm, Pero mayroon siyang direction na talagang hindi yan itutuloy na 10-story. Gawin lang na 4-story niya. ah, So, pero hindi pa rin nangyari. Wala. ah, Do tinatrabaho yan in fairness, but hindi natatapos during his incumbency. So right now, with Mayor Edgar Labella,
and Mm. of course with the backing of the City Council, Vice Mayor Mike Mm. Rama, Mm. talagang porsigido sila na itutuloy at saka tatapusin na yung building na yan Mm. para magamit din natin in response Right. to this COVID Right. pandemic. So hopefully uh, matatapos na yung building na yan. Mm. Saka Mm. maganda talagang yung plano kasi that hospital will be called as a modern hospital, Mm. not necessarily to compete with the private hospital but just to Mm. complement, no, para yung Complement mga the needs. pobre, mga Mm. mga mahihirap natin nga mga kababayan, mga Cebuanon, Mm. Mm. talagang meron na silang matutuloy na kuwan, Mm. ma- mayroon silang hospital na talagang Yeah. pag-alaga nila ng mabuti. Ano nangyari sa Vicente Soto Medical Center? Well, Nangyari? talaga isa yan sa mga concern ni Mayor Mm. Labella na Mm. hindi lahat ng kuan kasi may problema dito sa kuan Rex, no? Higalang Mm. Rex, no? Mm. Mayroong problema sa data at saka information coordination. So in Mm. fact, gusto ni may executive order, nag-i-issue ng executive order si Mayor Labella to all private hospital kasi Mm. yung data ng mga private hospital hindi makukuha sa Department of Health eh. Yung Mhm. Mhm. makukuha lang natin sa Department of Health sa Mm. government is from the Vicente Soto. Yung Vicente Soto Mm. nagiging kuha na yan dito. Sa yon COVID accredited COVID hospital for the Visayas, no? Mm. Talagang kaya nangyari lahat ng mga pasyente ng COVID and in the Visayas and especially in the province of Cebu, doon Mm. lahat so na-overwhelm sila. Mm. Oh, so kaya ngayon minamanage na nila ngayon na priority na talaga yung COVID kasi as of this today talagang grabe na, may pronouncement na yung gobyerno natin na very overwhelmed na ang ating hospital especially for COVID related cases. Yeah. So right now, hopefully with the executive order of the mayor, talagang ma-coordinated na lahat. Saka Mm. gusto ni mayor na yung hindi kayo masyadong grabe na pasyente ng COVID, talagang doon lang na yan ang ilalagay, i-confine sa quarantine facility. Mm. Mayroon tayong mga 3 quarantine facility, may Cebu City Wow. quarantine, tsaka yung Bayanihan, yung Bayanihan Quarantine Center, yung dating Mhm. Sacred Heart School for Boys, doon sa Okay, Manggo Sacred Avenue. Hearts. O, Okay. tsaka mayroon tayong yung IEA, International Eucharistic Congress, yung dinadausa ng Mm. Congress, yun, Congress, yeah. ginawang facility na yan. Tsaka apat na pala. Yung last is yung Oasis, not Oasis. Oasis but NOAA rather. NOAA. NOAA. Okay. The Narinig ko meaning yan. si Vice Mayor Mike Rama yung isa sa mga forerunners niyan, no? With the help of the City Council. Ano So, meaning ng NOAA? New Normal Oasis Adaptation Home, something like that. Okay. NOAA. Ganda. Ganda. Alam mo naman si Mike Rama, 'di ba? Mahilig siya yung mga ganun na acronym. So Yeah, acronym. parang malalim kasi Oasis, Adaptation, Haven nga yang gusto niya, Haven dapat. Haven. Haven. King home. The home na lang para maintindihan ng mga masa. Yeah. So yun, ngayon talagang as of this broadcast, the government is in control. I mean, meron tayong ngayon from the IETF, nandito yun si Secretary Roy Simato, siya na yung tinalaga ni Presidente na Chief Overseer, pero nandun pa rin si Mayor Labella on top as the mayor, no? Okay. Pero in fact, ginawang politika yan, yung mga sa kabila gustong sabihin nila na talagang hindi makaya ni Labella, no? At hindi naman ganon. You know, Mayor Labella is very an open-minded person and wala siyang pride. So gusto niya, anybody can help. But mayroong politika but I hope nga hindi yan ma-distract ang mayor. Okay. So Then, sa kabilang dako naman, Eli, by the way, si former Senator Sonny Osmeña is out of the hospital. And sinabi ni former Senator John Sonny Osmeña na sa ospital marami mga bata roon na nauuna sa kanya't
Oo. naging ano, Yeah. alam mo namang ano ng Eh, edad ni former Senator Sonny Osmeña, but he survived very good in yeah. his home. Mm. Ang Kaya, concern ko naman eh, ngayon si Lito Osmeña, wala akong nararamdamang balita sa kanya, but I hope yeah. Lito Osmeña is okay. I And think so. also, of course, Eddie Gullias. Vice. Eddie Gullias. Oh, si Eddie Eddie Gullias. Gullias, I've Mm. heard na Mm. na-hospital siya. I hope Yeah, he's pero okay na. doing good. Okay na siya. Oo. Uh, and Si Eddie Gullias, mm, si Sunny Osmeña, mm, talaga yang kumakalat yung mga informasyon na hindi very fake news na wala na chismis. daw, Mm, chismis, o yan. mm. Pero yan, Superman As, eh. yeah, Superman. I think, and I'm glad he's back to Toledo City. Yeah. Sa bahay Yeah. niya, he's back, no? Mm. And So, I hope he's good. And si former Governor Eduardo Gullias, siya yung may-ari ng University of the Visayas, mm, School of Nursing, School of Engineering, and different courses na binibigay ng University of the Visayas. yeah. Alma Isa po mater ko naman, yan. Mm. alma mater mo yan. And Oo. siya ang tinatanong natin na Father of Education. Mm. Marami naman sila, no? Marami naman sila mga Father of Education sa Cebu City. And we appreciate that for the education of the Cebuanos. And by the way, sa mga taga Luzon and different parts of Mindanao, just in fairness of you, gusto namin kayo ma-interview dito sa The Monitor. And gusto may malaan from Luzon area, especially Ilocos Region, Pampanga, Antipolo, Metro Manila. Gusto namin malaan from your end. Kasi may mga broadcaster din dyan na nanonood sa atin sa PHLV Radio. We're inviting you to be a member of the International League of Broadcasters. Kasi may mga broadcaster po tayo na nasa iba't ibang gawi ng mundo. And not only kung mabanggit lang natin, kung may broadcaster tayo sa Mars, sa iba't ibang planeta, meron tayo niyan. And by the way, mga kababayang walang kaba, babalik po kami sa ilang saglit po lamang after a station break, and pag-uusapan po natin muli ang situation na mga kababayan natin na nasa Visayas and Mindanao, and kung merong mga information na imatatanong natin kay Higalang Eli Espina, broadcaster po ng Cebu. In just a short while, babalik po kami sa The Monitor ng PHLV Radio in just a short while. This is PHLV Radio Las Vegas, The Monitor, looking globally at the periscope of the latest situations amid the COVID-19 pandemic. PHLV Radio Las Vegas, The Monitor. Mga kababayang walang kaba, bumabalik po naman ang The Monitor sa PHLV Radio Las Vegas. At ang kasambahay po natin, he's broadcasting from Taboylan, Cebu, the north of Cebu, si Brother Higalang Eli Espina. Mabanggit ko lang yung mga kasama natin, mga International League of Broadcasters member, Al Cabusas of California, sa San Francisco Bay, Tony Vergara, Davao, Sammy James Abunda, Malaybalay Bukidnon, Bong Aznar of Washington, D.C., Attorney Mel Libre of New Zealand, Kenneth Gould of Los Angeles, Lenny Gomera of Los Angeles, Edward Abad of Los Angeles, Jay Sonsa of Davao del Sur, Florence Baisa, Dumaguete, Negros, Jesse Campos, Cebu, Manny Cabrera, Davao, Manny Luzon, Metro Manila, Daniel Gudin of Bombo Radio, nasa Minnesota, Rex Alba, Virginia Beach, Wena Amorin Lopez, Virginia Beach, and Blue Angel, the Netherlands, dati po nating disc jockey sa DYBU FM, Marlon Baula of Cebu sa Yes, the Best, Ernie Briones sa World Broadcasting, Cebu,
Dr. Warfe Gracia Cebu, Frank Benedicto, DYRF Cebu, Alex Bolongaita, of course, nakausap natin si Alex Bolongaita from Cebu, Attorney Chad Estela sa Canada po, sa Calgary, DJ Delilah of Cebu FM, Dr. Fe De Rosario, Iron Lady. By the way, si Dr. Fe Clarin, happy birthday to you. This coming 10th of July, July 10th. Happy birthday, Iron Lady. Neil Bongkaras of, asan ba si Neil ngayon? West Covina, Los Angeles. Fermin Hani of Katarman. Jane Galit Bantayan of Katarman. And now, ngayon, Preskong from Taboylan, Brother Igsoon Higalang Eli T. Espina. Alright, balik tayo sa The Monitor with Higalang Eli Espina. Quick question. May mga refrigerated and freezer ng Cebu na inihanda para sa mga COVID-19 victims. Ilan itong pinaghanda ng Cebu City para sa mga COVID deaths, Eli? Yeah, with that refrigerated van, actually it was the Mandawi City government who purchased that, no, in preparation for the kasi ang nangyari ngayon diyan sa Mandawi at saka sa Cebu, meron ng mga, because of the marami ng mga namatay, na-overwhelm na rin yung mga cremation funeral parlor like the Rolling Hills and the Cosmopolitan. So hindi na nila makuan, di na maato ba ang di na maihabol. Di na mahabol kasi para sa cremation sa sobrang dami ng death, dami ng counts. Patay. So pinag-isipan ng pamahalaan ng Mandawi na bibili talaga ng refrigerated bar. Pero the same thing with Cebu City government. Yung Cebu City government naman is also planning that purchase of refrigerated van as per Councilor Dave Tumulak statement. Si Dave. And ang nangyari ngayon, pina-priority yung paggawa ng talagang cemetery for nga talagang run by the government, no? Hindi sa church. So dinidevelop na ngayon yung property ng city doon sa Barangay Guba. No, it's Barangay Guba, that's going sa Bukid. Sa Bukid na. Na 5 to 10 hectares nga property dito. Muna siya gi-develop karon. In fact, matud pa ni Councilor Dave Tumulak na within this week, pwede na dito malubngan. Kaya naman goy ato mga COVID fatalities nga di ka-afford ba, mga pobre town. So gusto ni kay namay namahinoy protocol niya na nga within 12 hours gikan namatay dapat ilubong gyud kung dili man gay i-cremate. Quick question. Unsay reaction sa mga taga-Guba? Mga residente, anong reaction nila na maglalagay ng mga sementeryo ng mga COVID-19 victims, Eli? I'm not privy og ano na nagkuan ba talaga public hearing ba talaga ang government doon. Pero the fact na ginagawa na may mga land movements na doon, dine-develop na yung area, it goes to without saying na parang walang mga opposition. Kasi with this pandemic, talagang dapat open-minded na yung mga tao eh. In fact, I remember yung pagtayo ng isang facility doon sa Tap-Tap, maraming nag-o-oppose eh. Yeah. Binabas pa yun si Mayor kasi yung mga taga-Tap-Tap ayaw nila eh. Pero ngayon, Tap-Tap is part of north pa rin, northern kuan siya, Northern Upland Barangay. Parang Guba rin. Okay. Ayong Guba dito yan dadaan sa Talamban area. Talamban, yeah, right. Oh, yan. Going to Guba. Saka yung Tap-Tap pwede dito sa GY Square. Padong dito sa sa Bukid. Trans-Central Highway. Trans-Central. Okay. But anyway, the city government talagang pinaghandaan yan ang itong mga marami nang namamatay. Saka in fact, Councilor Dave Tumulak and also I do not know if
the mayor will also agree na bibili ng cremation machine or something like that. Wow. Wow. O pinag-iisipan yan ng government para rin na ma-supported yung pangangailangan ng Yung needs. pang needs ng buwan because of this COVID. So ang atin lang na sa ngayon naman may utos ngayon yung IETF na sinabihan ng City Health Department na hindi na re-release ng COVID data update every day kasi dapat daw yung mga LGU hindi na re-release ng mga datos. It should be the Department of Health na as the center of all its data releases. So Parang starting today, sa province of Cebu with Governor Gwen Garcia, ganun din ang instruction nila, di ba? kasi The province. may mga conflict of data. Conflict. Yeah. So to para Isa maiwasan yan, isa na Dapat lang talaga. isa. Aha, Pero as far as yung mga kaibigan natin sa media outlet, yung mga broadcast at saka print, parang ayaw nila kasi ang gusto nila is dapat the reliable information from the local government unit talaga. So bakit naman daw tatago. itatago? Kasi yung DOS naman, 'di ba? Hindi sila naman sila regularly nag-release So yan, titingnan pa natin yan kung ano talaga, no? So pero yung sentimento ng media parang ayaw nila. Dapat patuloy pa rin. Pero ang nangyari ngayon, Higalang Rex, no? Parang nabalik na dun sa Metro Manila yung epicenter eh. Wow. Kasi as of yesterday, parang marami na ding mga mga COVID cases ng Manila na napulihan na ang Cebu City ba? O na-transfer na. So na-transfer na ang figure. Tungod sa tingin na kay stricto na tadre o niya dito sa Manila naluag sa sila. Luag magod sila kay na kuan mo sila na MGCQ or the GCQ naman sila so balik ng ilang economy. Yeah. So abot usaon kanigid nga kuan na siya sulbad ba. Pero sa maghapon sa Eli sa Amerika, dinhi sa mainland America, labi na Las Vegas, nagsalig sila bang masasabi ko excuse me na yung kumpiyansa, confidence, skills a man, no? Abli ng mga casino ri, abli na tanan, abli. And then nisaka ang spike, nisaka na sad, it's surging high. So that's the same, no? I hope the Cebuanos and the Visayans will learn from what is happening in the United States of America na sundin natin yung mga anong advice ng Department of Health, LGU, and yung mga private and public offices natin para maiwasan natin yung pag-surge up na naman ang figure ng COVID-19. And by the way, ito po naman ang tanghalang tapat ng PHLV The Monitor. Meron kang idadagdag, Brother Higalang Eli Espina. Naalala ko tuloy si Eli Espinosa, pati si Chiking Siare sa Sunstar Daily Cebu. Attorney Eli. Sangay. Si Sangay. Ang ako lang of course, naagapon ang kakumpiyansa sa tao, no? In fact, di ginato manigar kay gani sa social media, daghang kayo pang mga magtapok, maghantak pa, ang uban magsinulog pa, Karakrus. Recently dito sa Basak Pardok sa lugar ni Dave Tumulak at Social Dave Tumulak dito naghantak. So grabe gid ang kakumpiyansa kay uban may ipagamay ba sa issue. So I hope magmata ta nga this is a serious problem. So ang makatabang region ni na sa atong kagalingon, we are part of the solution. So don't be part of the problem, no? So and of course
the government in untap is untap. Ang kakuwang lang is kaning usahay masudlag politika. Right. In fact kaning distribution sa bugas murag Yeah. ako for one Yeah. usanis akong problema kay ako mga Yeah. partido mga sakop pamilya dito sa Mabolo wa pag makadawat. Right. Unya Wow. na mga report nga nangabaho nga bugas. I don't know kung tungod na nga na stock or tungod ba na sa gideliver sa mga supplier, no? Wow. Duha lagi yung karason. Mhm. Wa ba ma-distribute, nadugay Mhm. or Mhm. paho ng daan gideliver. So muna ang Right. susihon sa na. And So- by the way, Ellie, I've heard ang mga pamilya lang na mga opisyal ang inuuna sa pamimigay Oo, ng wala. mga bigas and ulam. That's right. Ayo ba gyud ana higalang Rex, no? Kay ako being in the government, ako di ko gusto mo influence ba. In fact, I kuan gali, I abstain from any kuan bitaw from the government because namatay sweldo. In fact, Right. akong pamilya ko ari lang ta sa probinsya kay di lang ta mangayo dito. Mhm. Now, una-una nila bang ang dili ni about privilege, Mhm. di ni about pabor, but Mhm. dapat nasa kay kung ikaw mangayo ka, opisyal ka, Mhm. na kay usa ka pamilya nga imong gi-deprive. So Kaya if you nakuha are mo na. if you are Oo. an official of the government, give it to them. Total, may sweldo ka naman, di ba? Give it to those who are in need of the food. Oh, Mhm. that's right. Mhm. Anyway, I hope nga inana ang atong direction sa unahuna ba atong mga kuan opisyal niya katong gisangunan privilege na ninyo nga Mhm. gitagamong authority ayaw himuan na ninyo nga kuan nga inyo sa pahimuslan nga Yeah, mag-abuso sad mo. don't abuse it. Mhm. Don't abuse it kay Mhm. mutuor ba gyud tawag kuan kanang gitawag lag karma. Gaba, Sa imo, karma, gaba. Oh. Karon na panahon na daghang gigutom, daghang Oh, mga yeah. naglisod I know. nga imo pang punan sa imong pagkahangol or pagkahakog. Greedy. Di gyud greedy, mo gyud problema gyud. Mhm. Di matagbaw ang tao. Yeah. Mhm. Yeah. That's right. By the way, tell us about your program sa DYKC. Alam ko meron kang newscast in 15 minutes. Tell us about it. So, and also the site para mapanood ka nila. Mga Cebuano natin nanonood all over the world. Daghang kita mga Bisaya nga nagtanaw kanunay sa ato mga broadcast direct from Cebu. Eli? Well, as for my program sa DYKC, that's RPN DYKC Cebu, 675 kilohertz. Meron akong program Batos Publiko. Yung Batos, may acronym yan para yan si Okay. Mike Rama. Okay, Batos is okay. balita, aksyon, tabang og serbisyo Alright. publiko. That's why Alright. Batos Publiko. Batos Batos meaning in Bisaya or parang partner. Partner. Kakampi. Mhm. Batos ta. Kakampi. Right. Kakampi. Every 6 to 7 p.m. na siya. Mayroon tayong sponsor niyan. That's only a block time program. May mga okay. sponsor tayo niyan. So I invited everybody. May live streaming din yan sa RPN DYKC Cebu Yeah. Facebook. I saw you. Nanonood ako sa thank iyo. you. Yeah. Thank you. Saka I'm doing a newscast every day sa radyo natin Madridejos. Kailan Radio din kang natin. Kailan kang Boy Espina? Siya may nanonood tagi-ana. Ano di man. Si Boy Espina, pariha may agaw may ang tawag na hangyo sa Ina ang mga pangderby nga manok iandam niya ko ni labyo na ko na Madridejos. lagi. Tuaron siya sa Quezon City together with his wife, no kay Yeah. mga okay. senior naman. So, hangyo siya nga I have a newscast every 12:30 to 1 o'clock sa radyo natin Madridejos. all right. So that's it. Kung kuan before nag-newscast ko sa TV sa Barog TV to sa CCTN. Right. So, Kang Mike Rama. Dodong Limchua diha sa Dodong, Kugikan. Tatay Dodong, Lintua. Nindot. So it's good to be here. I mean, salamat kayo sa invitasyon o niya to be part of the broadcast ko accredited The Broadcast League. league. International sa ka ba eh? International ka because everybody can see you all over the world. Thank you. Okay, pamamaalam. Yes.
Go ahead, Sunod Eli. ako ng pagandaman dapat magkuha sa to. That's summer. Summer look in Cebu, in the island of Cebu and in lungsod sa Tabuelan. Okay, pamamaalam, Eli, para sa mga viewers po natin ng mga Bisaya, sa mga taga Luzon, Visayas, and Mindanao. Eli from Tabuelan, Cebu. Go ahead, Eli. Okay, thank you very much, Rex, for having me here. I mean, part of this whole broadcaster or league sa atong PHLB radio, The Monitor. So privileged to be talking to you and our listeners and viewers. Pleasure. Ako lang hopefully nga kita sa atong giatubang karon nga international worldwide nga problema. Right. And this is unprecedented. Doon nahitabo ni atong 1918 no katong Spanish 18. flu. Pero Spanish. considering modern na ta karon, naagit mga pamaagi nga solusyon ani. Kunya usa sa mga tinamban or natural nga pamaagi ini is paglikay sa virus. Kay di man to makita. So, Right. puyo lang gyud tagbalay, no? Invisible. Puyo invisible, puyo lang tagbalay unya. Nakoy ko na ni upat ka Mhm. Nakoy upat ka A. Ampo, mo gina ampo, Prayer. prayer, amping, Amping. careful. Take Take care, be careful. Unya ambit. Ang Ambit. ambit is to partake. To I-partake nimo ang mga meaning partake is butuman ka sa mga protocols, butuman ka sa mga pahimangno. Protocol. Partake. Yung mga ano ba yan sa Tagalog, mga babala ng gobyerno, yung mga Babala. protocols. At saka yung pang-apat na dapat A. ambit ka sa pahimangno kung dili ka gustong nay ambulansya nga mokuha nimo. No ambulance. The 4 A's of Eli. No worries. Mm. 4 A's. Yeah. Alright, so okay yun. again, thank you very much. I hope nga My dili ni pleasure. mo last. My pleasure. Magpadayon taan we will continue serving the community through PHLV, The Monitor. At inyo po napanood mga kababayan po naming walang kaba ang pinakabuod ng mga pangyayari sa iba't ibang sulok ng sanlibutan sa pamamagitan po ng PHLV Radio The Monitor. Inaasahan pa namin na kahit katiting lang, nakapaghatid po kami sa inyo ng informasyon na makatulong po naman sa mamamayang Pilipino at iba't ibang lahi. And nagpapasalamat po kami sa inyong panonood. Sa ngalan po naman ni Higalang Eli Espina, broadcaster po ng Cebu City and in ano yung Tabuelan. radyo natin mo? Radyo natin. Radyo natin Madridejos. Bantayan Island. Madridejos. Nanonood pala ron ngayon si Rene Borromeo. Oh, Sabi Rene. niya, Yeah. Rene Borromeo, isa ring Renbor. broadcaster. Renbor. Virador. The Virador. Mag-i-greet ko lang yung cousin ko dyan sa Nevada. Okay. Ano ba yan? Si Winston Galvez. So, nanonood siya ngayon. Yes, from Reno, Nevada. Reno. Thank you so much Okay. and thank you for And then, salamat. have a beautiful. Thank you Sa so ngalan much. po naman ni Higalang Eli Espina and sa ngalan po naman ng kasambahin natin si Johan Saison and sa ngalan po naman ng PHLB Radio ng Las Vegas. Ito po ang inyong abang lingkod, Rex Ricarte po lamang para sa The Monitor. Mabuhay ka, Pilipino. Maraming salamat. This is PHLV Radio Las Vegas, The Monitor, looking globally at the periscope of the latest situations amid the COVID-19 pandemic. PHLV Radio Las Vegas, The Monitor.